araw mga kababayan, narito ang pinakabagong weather update natin ngayong araw, July 24, 2025, Thursday. Update tayo kay Bagyong Emong na ngayon ay isa ng severe tropical storm. May pagbabago ba sa galaw nito? At alamin din natin ang mga lugar na apektado ng tropical cyclone wind signal. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Si Bagyong Emong ay patuloy na kumikilos patibog kanluran sa karagatang kanluran ng Ilocos Region. Ang sentro ng bagyo ay huling namataan sa layong 225 kilometers sa kanluran ng Bacnotan, La Union. Kumikilos ito patibog kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Taglay nito ang pinakamalakas na hangin na umaabot ng 110 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso ng hangin na hanggang 100 to 35 kilometers per hour. At dahil dito, nagtaas na ng tropical cyclone wind signal ang Pag-asa. Sa ngayon, umiiral na ang wind signal number 3 sa ilang bahagi ng Luzon, partikular na sa hilagang bahagi ng Pangasinan at kanlurang bahagi ng La Union. Inaasahan ang malalakas na hangin sa mahigit 89 to 117 kilometers per hour sa loob ng 18 hours. Asahan ang moderate hanggang significant na epekto ng storm force winds sa mga lugar na ito. Samantala, nasa ilalim naman ng tropical cyclone wind signal number 2 ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, natitirang bahagi ng La Union, kanlurang bahagi ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet at gitnang bahagi ng Pangasinan. Dito, posibleng makaranas ng mga pagbugso ng hangin na nasa pagitan ng 62 to 88 kilometers per hour sa loob ng 24 hours. Maaari ring makaranas ng minor hanggang moderate na epekto sa mga nabanggit na lugar. Kasama rin sa mga apektado ang mga nasa ilalim ng signal number 1 kabilang ang Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Island, kanluran at gitnang bahagi ng Isabela, nalalabing bahagi ng Nueva Vizcaya, Quirino, nalalabing bahagi ng Apayao, nalalabing bahagi ng Pangasinan, Hilaga at gitnang bahagi ng Zambales, Tarlac at kanluran at gitnang bahagi ng Nueva Ecija. Dito ay inaasahan ang hangin na aabot sa 39 to 61 kilometers per hour o kaya pag-ulan sa loob ng 36 hours. Ang pinakamataas na wind signal na posibleng itaas habang naririyan pa si Emong ay wind signal number 4. Narito naman ang inaasahang pagbuhos ng ulan base sa heavy rainfall outlook ng Pag-asa. Ngayong araw, July 24, higit sa 200 millimeters na pag-ulan ang posibleng maranasan sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Benguet, Bataan at Occidental Mindoro. Habang nasa pagitan ng 100 to 200 millimeters sa Ilocos Norte, Tarlac, Abra, Mountain Province, Ifugao, Metro Manila, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Laguna at Rizal. Samantala nasa pagitan naman ng 50 to 100 millimeters ng pag-ulan ang inaasahan sa Cagayan, Kalinga, Apayao, Isabela, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, gayon din sa mga lalawigan ng Quezon, Oriental Mindoro, Palawan, Marinduque, Romblon, Antique, Camarines Sur, Albay at Sorsogon. Bukas, July 25, higit sa 200 millimeters na pag-ulan ang posibleng maranasan sa Ilocos Norte at Apayao, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Habang 100 to 200 millimeters ang inaasahan sa Batanes, Cagayan, La Union, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, Cavite at Batangas. Samantala, 50 to 100 millimeters naman sa Ilocos Sur, Abra at Kalinga, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bulacan, Metro Manila, Laguna, Rizal, Oriental Mindoro, Palawan, Marinduque at Romblon. Sa araw ng Sabado, July 26, inaasahan pa rin ang malalakas na pag-ulan na nasa pagitan ng 100 to 200 millimeters sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, habang 50 to 100 millimeters naman sa Tarlac, Pampanga at Palawan. Pagdating naman sa track at intensity outlook ng dalawang bagyo na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility, una na dito, si Dante, inaasahang kikilos ito pahilagang kanluran sa loob ng 24 na oras at patungong Ryukyu Island at East China Sea. Sa forecast track, lalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility ngayong hapon o gabi. Si Dante ay mananatiling tropical storm habang lumalabas ng PAR. Hindi inaasahan ang pagiging severe tropical storm ngunit hindi rin ito tuluyang inaalis sa posibilidad. Pagdating kay Emong, inaasahang kikilos ito patimog silangan bago lumihis pahilaga sa susunod na 24 na oras. Sa forecast track, malapit ito sa lalawigan ng Pangasinan ngayong hapon at posibleng maglandfall sa Ilocos Region ngayong gabi o bukas ng madaling araw. Matapos tumawid sa Northern Luzon, muling lalabas ang sentro ni Emong sa Luzon Strait at posibleng dumaan malapit sa Babuyan Island. Si Emong ay naging severe tropical storm kaninang madaling araw. Posible pa itong lumakas at maging ganap na typhoon
bago maglandfall. Sa kasalukuyan, dalawang bagyo ang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility, si Dante at si Emong. Bukod pa rito, may binabantayan pa ring isa pang low pressure area sa labas ng PAR na posibleng maging bagyo, ngunit maliit ang tsansa nitong pumasok sa ating bansa dahil sa pahilagang kilos nito. Ang presensya ng mga sistemang ito ay magpapalakas palalo sa southwest monsoon o habagat, kaya't asahan natin ang mas matinding pag-ulan at mas mataas na banta ng pagbaha at pagguho ng lupa sa maraming bahagi ng Luzon at ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Kaya't mahalaga ang patuloy na pag-monitor at pagantabay sa mga susunod na ulat ng panahon dito sa ating channel. Para sa pinakabagong impormasyon, maraming salamat sa inyong walang sawang pagtutok. Huwag kalimutang mag-ingat, maghanda at manatiling ligtas ngayong tag-ulan.